Guys, good day, and for this video ay ang topic natin ngayon is all about sa BEP eHire portal registration. Ano-ano nga ba yung ating makikita or ano-ano nga ba yung ating ma-encounter sa BEP eHire portal registration. Okay guys, so pag-click po natin ng link ay mapapunta po tayo sa dito. So dito guys, pag ganito po yung lumabas, i-click lang natin yung advance. Okay, advance. Then proceed to BEP Central Online and SIP. So i-click po natin itong proceed to BEP eHire Central Online. So pag-click po natin noon, napunta po tayo dito. Okay? BEP recruitment application standard. So mayroong mga instruction. Okay, so inaccurate. So nakalagay dito yung mga instructions. Then be sure to meet the qualification requirements for the position of Fire Officer 1. So inaccurate or incomplete information will be a ground for disqualification. Submit only one application. Okay, makita natin yung qualifications. Okay, yung minimum qualification requirements. So basahin na lang po natin yan. Okay, so yan po. Okay, so ayan. So ito naman po yung general qualification for appointment. So nakalagay dito, do not apply if you are not qualified. So kung hindi ka po qualified, wag na lang po tayong mag-apply kasi hindi po tayo matatanggap. Okay, ito po yung general qualifications. Basahin na lang po natin. Okay, so yung screening process, the applicant must successfully pass all the stages of the screening process in accordance with the Civil Service Commission approved Bureau of Fire Protection merit selection plan. So kahit po na success natin yung lahat ng stages of application, napasa po natin lahat, hindi po yon nangangahulugan na automatic po tayong makakasali or makakasali sa magti-take out. Okay? Kasi nga mayroon pong quota lang. For example, 100 quota, kayong lahat na successfully nakapasa ng lahat ng stages ay 200. So sa 200, yung pipiliin doon or yung pipiliin doon is 100 lang kasi yung quota nga is 100 lang. So yung 100 ay mapapalad na makaka-take out, yung 100 ay next time. So ganun po yung mangyayari. So okay, how to apply? Applicants shall register online within the designated application period using the official QR code which along with the schedule of the activity deadline and other pertinent activity. Okay? So yan, na-discuss na po natin yan sa unang video nating in-upload. Okay, so meron po ditong fully accomplished F1 application form. So pwede po natin i-download yan, pati po yung PDS. Okay, meron po dito, pwede po natin gamitin at i-download yan. Kung meron po kayong waiver na ginamit, approved waiver, so kailangan din po natin i-present yan. Okay, so nakalagay din mo dito, report illegal activities. Further, your commitment to this calling is higher encouraged. You may report any information about illegal activities or improperly related to BEP recruitments, promotion and placement of personnel through. So meron po dito ang email kung saan pwede po tayong mag-report kung naka-encounter po tayo ng any illegal activities. For example, hiningan kayo ng pera, napabayad kayo, so mga ganun po. So pwede po natin agad po yung i-report. So tandaan po natin, huwag maging biktima, walang bayad ang pagpasok sa BEP. So pag naintindihan mo na po lahat yan, nabasa mo na lahat ng qualification, general and standard qualification minimum ay pasado tayo,
is proceed po tayo to registration. So click po natin yan, okay? So dito po sa proceed to registration ay kailangan po natin yung username or email. So dito po mas maganda ilagay natin yung ating email, then yung password po wag na wag po natin kalilimutan. Okay? Create po tayo ng account dyan, lagay mo yung email, ang inyong password, wag na wag mong kakalimutan kasi yan po yung magiging email and password mo hanggang matapos yung recruitment process. Okay? Then, take note din po, before proceeding with e-hire registration, the applicant must first, so gaya po ng aking discuss sa una kong video ay before tayo magpatuloy or before tayo mag-register sa e-hire portal, kumuha muna tayo ng certification para po sa inyong initial assessment. Okay, mahalaga po yun kasi pag hindi po tayo nakakuha ng BMI certification, hindi po tayo makakaproceed or hindi po tayo makaka-register online. So, ayun nga, sabi ng una kong video, bisitahin ninyo yung pinaka-nearest fire station. Doon po ang pagkuha ng BMI certification na dapat napasa mo yung standard, normal BMI screening and of course yung mga documents i-evaluate nyo doon. Pag okay yung lahat, makaproceed ka po sa online registration at doon mag-submit tayo ng mga documentary requirements. Okay? Dito po sa part na ito ay piliin nyo pong mabuti kung ano po yung specialized skills na naangkop sa inyo. For example, isa ka pong graduate ng medical courses like nurse, ay pwede ka pong mag-pursue dito sa EMS or magiging isa kang AMT parating po ng araw after ng mga trainings. Okay? Next, kung dito naman po sa SRF, kung alam mo sarili mo na hindi ka matatakotin sa matataas na lugar, wala kang fear of heights, then hindi ka matatakotin sa mga confined space, sa mga ganyang mga bagay, then magaling kang sa swimming, lumangoy, then wala kang ginamit na edge and height waiver, then pwede mo pong i-pursue yung SRF or yung Elite Force ng Bureau of Fire Protection Special Rescue Force. So pwede mo pong i-click yan, then confirm para po at the future, para po ng sa mga trainings, ayan po ang iyong i-undergo. Okay? Dito po sa regular force, basahin na lang po natin yung checklist kung kaya po nating mag-SRF o mag-join sa Special Rescue Force, Elite Force ng BFP. So dito po tayo sa regular force. Okay? Just confirm and click the box. Next, i-provide po natin yung mga hininging details dito. Region, okay, province, city, municipality. Okay? Next, sa part po na ito ay i-upload natin yung mga documentary requirements and clearances dito po sa part na ito. Pagkatapos pong ma-evaluate, ma-verify or ma-check ng pinuntahan ninyong fire station yung inyong mga requirements. Kapag okay na, i-scan po natin yan, i-upload po dito yung ating PDS, yung ating birth certificate, eligibility, yung ating diploma, driver's license kung meron, okay? At yan, ano po yung inihingi dyan. Yung fire station certification, yan po yung sinasabi ko in my previous vlog na hindi po tayo makakaproceed kung wala po tayo nyan. So first, kailangan po nating secure yan. Pumunta po tayo sa ating pinakamalapit na fire station para mabigyan po tayo nyan after tayong makunan ng ating BMI. At ito po sa part na ito, upload po natin yung ating recent 2x2 ID photo. Then ating i-import yung ating personal information. Again, take note, always po double check kung lahat po ng ating in-import ay tama, mga spelling, yung mga date. Yan. So always double check before po tayo. So continue lang po natin yung pag-provide, yung pag-upload dyan. Kung meron po tayong hindi po naintindihan or meron po kayong katanungan, ay pwede po kayong magtanong doon sa fire station na inyo pong pinuntahan. Okay? Basta siguraduhin nyo lang kung nagdadalawang isip kayo, hindi kayo sigurado, magtanong po kayo. Okay? Continue. So ayan, pag na-comply mo po lahat yan at natapos mo ang iyong registration process, ay mabibigyan ka po ng unique QR code para po yan sa inyong next stage process ng recruitment. Save po ninyo yan at wait ka po sa next
process stage ng recruitment. So ayan, congratulations. Good luck again to all of you applicants of the Bureau of Protection this year 2026. Hangad ko po ang inyong tagumpay. And kung bago ka pa lang po napadpad sa aking YouTube channel, subscribe para lagi po kayong ma-update sa ating mga susunod po na mga uploads. Alright?